Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 09991914,876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article published sa Daily Tribune. Pahayag ni Professor Winnie Monsod, dating NEDA director o secretary ba yan? Unforgivable, sabi niya. Itong Marcos Jr. administration. So ito ang title, Marcos Government China Deal Unforgivable. Winnie Monsod lamented that the Philippines' problem is lousy leadership, as she warned that a controversial Marcos administration arrangement with China could have surrendered Philippine wealth and sovereign rights in West Philippine Sea. Sabi niya, if that arrangement has given away part of the wealth of the Filipinos to the Chinese, I will never forgive this administration. Sabi niya sa isang interview. Monsod was reacting to concerns raised by retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio over the Department of Foreign Affairs provisional understanding. Dito tayo delikado. May kasunduan ang China at Philippines ngayon covering resupply missions to the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Diba, kailan ba yun? Last month or 2 months ago, may kaguluhan na naman. So biglang tumahimik na ngayon. Pwede nang mag-resupply. Yun na pala, mayroon ng provisional agreement. So ano yung provisional agreement? Wala silang transparency. Nung una, ang tatapang ng administrasyong ito, ngayon parang bumibigay na. Carpio warned, ito si dating Associate Justice Carpio ng Supreme Court. Carpio has warned that expanding the arrangement beyond Ayungin, including to Pag-asa Island, could weaken Philippine sovereign rights recognized under the 2016 Arbitral Award. Monsod said she had no personal knowledge of alleged corruption surrounding the arrangement but trusted Carpio's statement. Apparently, sabi niya, there is corruption involved in this provisional agreement. If Tony Carpio says there's something wrong with that arrangement, then you could put 100 million pesos on it that there is something wrong with the arrangement. Carpio said that the arrangement could require the Philippines to provide China prior notice, conduct consultations, and allow cargo inspection during resupply missions. Monsod said China was gradually eroding Philippine interests in the West Philippine Sea while pursuing a long-term strategy. Sabi niya, they are scraping away at all our interest in the West Philippine Sea because they have a vision and we don't have a vision. Lousy leadership ang tawag niya sa gobyernong ito. She added that the country's problems were not caused by lack of resources or money. What is wrong with the Philippines? Not that it has no resources, not that it has no money, Monsod said. As for the main problem, she replied, lousy leadership. Ako, agree ako dyan. Kasi, sayang ba?
Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong natin nung nag-warning siya bago eleksyon noong 2022 na weak leader yan. Pangalan lang ang meron. Ano pa, may mga sinabi pa siya, parang laki sa layaw, parang ano, may I think, sinabi pa atang tamad. Walang nakinig kay Tatay Digong. O di ano ngayon? Di yan, nirisi gaba. We are now suffering because of a lousy leadership. Tama. Anong gagawin natin? Hindi. Bumabaha dahil malakas ang ulan. Mga ganun ba? Grabe. Sabi niya, basura. Pwede na tayong makagawa ng bahay galing sa basura. Anong klaseng presidente tayo na ang galing lang magsalita, kailang kulang na kulang sa gawa. Ang dami niyang pangako, karamihan napapako. Oh, kumusta na ngayon? Yung sabi niya na masakit dahil kakasuhan na si Martin Romualdez, kakasuhan na ng ombudsman. O ano ngayon? 1 month, wala pa rin kaso. Tapos, nagpapahayag na ang kampo ni Romualdez na wala daw credible witness against sa kanya, kaya dapat ibasura na ang kaso. Kaya huwag tayong magtaka mga kaibigan pag biglang nag-announce ang ombudsman na walang malakas na basihan para kasuhan si Romualdez. Baka yun na yung script. Or, kung kakasuhan man, ay talagang mahina at ibabasura ng Sandigan Bayan, hindi rin makukulong si Romualdez. Kasi ang prueba na seryoso sila kay Romualdez kung maisyuhan siya ng warrant, yung non-bailable warrant, yan, para magdusa. Eh sa ngayon, wala eh. Lousy leadership talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako sa balay ni John Mark Linhay nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon. So nagtindog balay siya. So nagtindog balay og streamline. So mo ni ang nahatag sa iyaha nga digis unom ka buok nga yero. So karon humana ang balay nga gipatindog balay. So nahumana og atop unom ka yero ang nahatag sa iyaha. So karon nahuman naman ang imong gipatindog nga balay, so unsa imong masulti? Nako kay kog salamat nga natagang kog gero. Oo. Sa tanan nagatukod na gid kog balay tungod anang gero. Oo nga gihatag. Nagyatag salamat kay sino nga ginungog diha akong mga pag-ampo nga makabalay ko. Oo, so nahuman gyud ang imong balay nga gipatindog. So pila na imong edad? 23 na. So 23 na ka. So na kay anak. Isa. So isa ka buok ang imong anak. So dako ka imong pasalamat nga nakapatindog gyud ka og balay nga natabangan gyud ka. So unsa imong panginabuhian? Andra gyud. Wala misan. So mag-uuma lang. So dako kay imong pasalamat nga nakapatindog balay na gyud ka og nahuman na gyud ang imong balay nga
giatupan nga gipatindog. So salamat kaayo.